Magandang araw sa inyong lahat. Kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa antik na gamit. Nakaranas ka na bang makabili ng antik na gamit o mga lumang gamit? Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento at tumanda sa pagpasok sa takip siling. Magsisimula ang ating kwento sa isang babaeng nagngangalang Atasha na nakatira sa isang malayo at tahimik na probinsya na kung saan ay isa sila sa may mga kayang pamilya doon. Nag-iisa lang siyang anak ng mag-asawang may malaking lupain na mga tubo at niyog. Pero kahit gano'n na sila kagaan sa buhay, ay di naisipan bumili ni Atasha ng mga bagong gamit dahil mula pa noon ay mahiling na itong mangolekta ng mga gamit na second hand o nagamit na ng iba. Pero okay pa namang gamitin, lalo na nung high school siya. Mahilig siyang bumili sa mga online selling ng pre-lab na damit, mga short, palda, bag at iba pa. Yun ang nakahiligan niya dahil bukod nga naman sa nakakatipid siya, ay totoo nga namang magaganda pa ang mga nabibili niya at puro branded pa. Mga ukay-ukay sa madaling salita. Masaya siya sa mga ito. Minsan pa nga ay tinatahi niya yung iba at binibigyan niya ng bagong itsura kaya nagmumukha itong unique o kakaiba na parang mga mamahaling damit kaya gumaganda ito lalo. Kapag nasa eskwelahan siya, sumasapit ang kanyang break time, ay halos puro cellphone niya lang ang hawak niya. Dahil madalas siyang tumingin sa mga nag-online selling para bumili, kaya halos kalahati ng baon niya ay dito napupunta. Tapos pipiliin pa ata niyang magutom kaysa maunahan ng ibang mga namimili din sa online. Kaya nga lagi na siyang pinapagalitan ng mama niya dahil halos nalilipasan na siya ng gutom sa eskwelahan para lang itabi ang pera na imbis na pambili ng pagkain ay pinambibili pa niya ng mga damit. Hanggang sa dumating ang panahon na nakagraduate na si Atasha at nakapagdesisyong lumuwas ng Maynila para doon na ipagpatuloy ang pag-aaral niya ng kolehiyo. Pero ang totoo dahilan niya lang yun para makatakas sa paghihigpit na ginagawa ng kanyang mga magulang. Pero di niya naiisip na para naman yun sa kanya dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya sa mga ito. At kahit ayaw ng mga magulang niya, ay mas nanaig pa rin ang pagmamahal nila sa kanilang anak at pinagbigyan itong lumuwas. Malungkot man sa naging desisyon ng anak ay inihatid pa rin ng kanyang mga magulang si Atasha sa terminal ng bus. Yumakap muna ito sa mga magulang at nagpaalam na. Kahit papano ay nalulungkot din siya, ngunit mas nanaig sa kanya ang naising maging malaya sa mga ito. Bali, gabi na dumating siya sa Maynila. Sa Malate siya noon nakakuha ng dorm. Dalawa sila sa isang kwarto at may nauna sa kanya. At doon niya nakilala si Bea. Si Bea ay isang simpleng mag-aaral. Pareha silang nasa unang taon. Ngunit si Bea ay galing sa mahirap na pamilya. Scholar siya sa school nila. Magkaiba sila ng schedule. Dahil magkaiba rin naman sila ng pinapasukang kolehiyo. Sa umaga, ay si Atasha ang pumapasok. At habang nasa klase siya, ay si Bea naman ang nagtatrabaho sa isang di kalakihang restaurant. At dun siya kumukuha ng extra niyang panggastos sa pag-aaral niya. Sa madaling salita, isa siyang working student. At sa gabi naman siya napasok. Sumapit ang gabi at nakauwi na nga si Atasha. At naabutan niya din si Bea na nag-aayos ng kanyang gamit at nagpaalam na ito para pumasok sa eskwela. Nakatulog si Atasha at di na namalayang umaga na
Kaya naganda na siya sa pagpasok. Sumakay na siya ng jeep dahil mas pinili niyang yun ang gawing transportasyon sa araw-araw. Para nga naman mas madami siyang maitabing pera para ipamili sa mga online shop. Habang nasa biyahe ay may pumukaw sa kanyang paningin. Natanaw niya ang isang tindahan. Oo, isang tindahan iyon, pero hindi ng pagkain o ng damit. Isa iyong antique shop na pumukaw sa kanyang atensyon. Malapit ang shop sa eskwelahan. Halos 5 minutes lang na lakaran, kaya pagtapos ng kanyang klase ay naisipan niyang dumaan dito. At dahil nga sa hiling niya sa mga second hand na gamit ay na-curious siya sa shop na ito. Medyo luma na ang tindahan. Mukhang dekada 80 pa ito na itayo base sa pangalan nitong Maria's Antique Shop since 1980. Nagpahinga siya sandali sa paglalakad at pumasok sa tindahan. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang isang matanda. Sa tingin niya ay nasa edad 60 pataas. Maliit ito, payat at may bilugang mata at mahahabang buhok na halos puro puti na. Nakatitig ito at nakangiti sa kanya. Agad siyang tinanong nito kung ano ang kanyang kailangan. At sinabi ni Atasha na mag-iikot lang po muna ako para makita ko po lahat ng mga paninda dito. At sumagot ito ng, sige ineng, walang problema. Tumingin ka lang dyan, madami siyang nakitang mga gamit. Mula sa florerang may iba't ibang hugis at kulay, mga lumang lamesang gawa sa nara, mga magagandang upuan, lumang salamin, kabinet at kung ano-ano pa. Ngunit may isang pumukaw sa paningin niya at iyon ang isang kahon na may salamin sa loob. Luma na ito, subalit makikita mo pa rin ang kagandahan nito sa kabila ng pagiging luma nito. Kulay puti ito na may mga pinta ng bulaklak at mga dahon na lubos namang naibigan ni Atasha. Tinanong niya agad ang tagabantay kung magkano ito at sinabi ng matanda na mura lang iyon at kayang-kaya niya itong bilhin. At dahil nga may naipon naman siya at sapat naman iyon ay di na siya nagdalawang isip pa at binili na iyon at nag-ikot-ikot pa siya para tumingin pa ng ibang pwede niyang mabili, ngunit yun lamang ang nagustuhan niya. Agad niya itong isinilid sa bag pagtapos niya itong bayaran at dumiretso na ng kanyang dorm para umuwi at magpahinga dahil gabi na rin yun. Natagalan siya sa antique shop ay inaabot na siya ng gabi at di niya na naabutan pa doon si Bea sapagkat nakapasok na ito sa kanyang night class sa kolehiyo. Sa pagod ni Atasha ay nakatulog ito nang hindi nakakapagpalit ng kanyang school uniform. Nagising siya bigla at tumayo para pumunta sa kanilang mini ref sa kwarto upang uminom ng tubig dahil parang sobrang uhaw na uhaw siya na parang tila tumakbo siya ng pagkalayo-layo. Naupo muna siya sandali sa upuan at naalala niya ang binili niyang kahon na may salamin. First time niyang bumili ng ganong antik kaya nasabik siya. Binuksan niya ito at tiningnan niya ang sarili niya sa salamin. Napako dito ang kanyang tingin. Sa di niya malaman na dahilan, ganun na lamang ang gulat niya nang biglang pagsilip niya sa salamin ay may nakita siyang itim na anino. Oo, itim na anino na animoy isang lalaki na nakatayo at nakatitig sa kanya na nanlilisik ang mga matang kasing pula ng dugo. At napasigaw siya sa takot dahil bukod sa alam niyang siya lang ang tao doon ng mga oras na yun ay napatanong pa siya sa isip niya kung sino itong lalaking ito sa dorm na puro babae lamang naman kaming naririto at kahit ang tagabantay ay babae rin. Sa takot niya ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kwarto. At dahil sa pagmamadali niyang iyon ay nadulas siya sa hallway at napahiga sa sahig.
Gayon na lamang ang takot niya nang pagtingin niya sa pintuan ng kanilang kwarto ay lumabas ang anino at ito'y palapit ng palapit sa kanya. Hindi niya makuhang makagalaw at kahit anong pilit niyang bumangon ay di niya magawa na tila ba ay may nakadagan sa kanyang mabigat na bagay at di niya magawang makakilos. Pinilit niyang sumigaw ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Walang tunog o salita na lumalabas dito ni kahit kaunti. Hanggang sa pumikit siya at nagdasal ng paulit-ulit sa isip niya. Pagdilat niya ay nawala ito bigla at napagtanto niyang panaginip lang pala lahat ng iyon. Dahil pagising niya ay nasa kama pa rin siya ngunit nanlamig ang buong katawan ni Atasha at nagdayuan ang kanyang mga balahibo sa takot niya nang maalala ang kanyang panaginip. Ngunit ang mas nagpatindig ng balahibo niya ay nung makita niya ang kahon na may salamin na naroon sa kanilang upuan at nakabukas ito. Dahil sa pagkakaalala niya ay nasa bag ito at hindi ito maaaring mapunta doon dahil sa panagilip niya lang ito naalalang kinuha niya sa bag. Wala niya lang ito at inisip na baka nga naman dahil lang sa sobrang pagod niya ay di niya maalala na baka ay nailabas niya pala talaga ito kaya di na niya yung inisip. Tinago niya muna ang salamin sa cabinet at lumipas ang ilang mga linggo at naging normal naman ang lahat ng mga araw. Maganda ang umaga nun. Araw ng Biyernes. Huling araw ng klase para sa linggong iyon. Nag-iisip si Atasha kung saan siya gagala. Kinabukasan at nag-iisip siyang isama si Bea sa paggala ngunit naisip niya na dahil nga sa araw ng Sabado yun baka busy din ito dahil weekend nga yun at maraming tao sa restaurant na pinagtatrabahuan ito kaya inisip niya lang na wag na lang itong isama. Late na siya nakauwi galing sa gala, mga lagpas 8:00 na pagtingin niya sa cellphone niya. Pagpasok niya ng kwarto ay nakita niyang bukas ang ilaw nila sa CR at mukhang naliligo si Bea dahil bukas din ang gripo sa CR. Naririnig niyang nakanta pa ito kaya naupo muna siya at nag-cellphone muna sandali nang bigla niyang maisipang ilabas ang salamin sa cabinet. Tiningnan niya ito at hinawakan. At naalala niya ang nangyari sa kanya nung nakaraang linggo. Kaya kahit takot siya ay unti-unti niyang binuksan ang kahon. Pagbukas niya ay nakita niya si Bea na naandun sa refleksyon ng salamin na nakatayo. Kaya nagulat siya at napasabing, "Ano ka ba naman Bea? Ginuulat mo naman ako." Ngunit nang pagsara niya ng kahon at akmang lilingunin niya si Bea ay nawala ito. Biglang tumayo ang balahibo niya sa kaba. Dahan-dahan siyang pumunta ng CR at mahina nagtanong na, "Bea? Bea? Andiyan ka ba?" Habang papalapit ng papalapit, si Atasha sa CR ay siya namang bilis ng kabog ng dibdib niya. At nang bubuksan na niya ang pintuan ng CR ay biglang namatay ang ilaw nito sa loob. Sa sobrang takot ay napabitaw si Atasha sa doorknob ng CR at napaupo sa sahig nang biglang dahan-dahan bumukas ang pinto. At dun bumungad kay Atasha ang isang anino na animoy isang babae. Dahil sa hugis nito ay tila ba may buhok na mahaba at mga matang nanlilisik na kasing kulay din ng dugo gaya ng lalaking nakita niya noon. At titig na titig ito sa kanya. Napasigaw siya ng sobrang lakas at di na siya nagdalawang isip pa at dali-daling tumakbo palabas ng dorm na umiiyak. Nagulat naman ang tagabantay sa ginawa niyang pagtakbo. Naisip niya na baka na-broken lang ang bata kaya ganun at di na niya ito pinansin. Mula ng oras na yun hanggang makabalik si Bea mula sa pinapasukan nitong trabaho ay di na siya bumalik mag-isa. Nagpasama siya kay Bea at nakiusap siya kung pwedeng magtabi sila ng gabing iyon.
Mula nang bilhin niya ang kahon na iyon ay kung ano-ano ng mga kababalaghan ng nangyari at naranasan niya. Kaya mula nung mangyari yun ay di na siya nagdalawang isip na ibalik ito sa tindahan na pinagbilhan niya. Dahil sa takot niya na mangyari ulit iyon. At yun ang karanasan na hindi malilimutan ni Atasha sa buong buhay niya. At mula noon ay di na siya muling bumili pa ng mga antik na gamit, lalong-lalo na kung di niya alam ang istorya ng mga gamit na bibilhin niya. Ikaw, nakabili ka na ba ng mga antik na gamit o may antik o lumang bagay ba kayo sa bahay ninyo na tinatago ng mga magulang mo o ng lolo't lola mo? O di naman kaya ay pinamana sa inyo? Alam mo ba ang mga kwento tungkol dito sa mga lumang gamit na meron kayo? Subaybayan ang susunod na kwento at samahan niyo akong muli hanggang sa susunod na pagsapit ng takip silim. Muli, ito si Kuya J Animation at ito ang Takip Silim Tagalog Horror Animated Story. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, ay i-follow nyo ang ating YouTube channel para updated kayo sa mga bagong post. Maraming salamat mga katakip silim. Hanggang sa muli.